Ano bang ginawa sa inyo ni Diwata Pares Overload sa kabila ng kanyang pumamayagpag at kasikatan ngayon? Diwata Pares Overload patuloy pa rin na sinisiraan ng mga tao. Napatuloy pa rin siya nagpa-viral sa lahat ng social media. Matapos ang kanyang paglabas sa FVJ's Batang Quiapo. Wala naman sa inyong ginagawa yung tao eh. Nagnenegosyo lang siya. Ang hangad lang naman niya umangat sa buhay. Kung maarte kayong tao, di nyo gusto yung pagkain ni Diwata, huwag na kayong kumain doon kasi wala namang ginagawang masama yung tao sa inyo eh. Nakakahiya lang dahil kapwa Pilipino gumagawa ng ganun. Alam niyo naman ng Pares, pangmasa, hindi pang mayaman. Pilipino ka, sana maintindihan mo yun. Siguro naman di ka bobo. Okay lang naman mag-review ng pagkain. Hindi mo nagustuhan yung lasa o yung luto, pwede mo naman sabihin kay Diwata eh. Hindi yung magdadakdak ka dyan sa social media. Tapos magugulat na lang siya kung ano yung paninirang ginagawa mo sa kanya. Kung ikaw ba naman tanga, may ikaw ba naman matured ka mag-isip, ba't mo gagawin yun? Kung may problema ka sa pagkain, sabihin mo mismo kay Diwata Pares Overload. Kasi nandyan naman siya para mapunan yung pagkukulang at masolusyonan. Di ba hindi yung pumunta ka sa pwesto ni Diwata Pares Overload, tas kumain ka, only rice, 100 pesos, may soft drinks na, tapos i-review mo. Tapos kung ano yung mga sasabihin mo. Marami ako nababasa sa mga social media. Mula noon, magpasa hanggang ngayon, mas lalo pang sumikat si Diwata Pares Overload sa kanyang negosyo. Wala daw lasa ang pagkain niya, matigas daw yung kanin, tapos yung pwesto niya daw mabaho na hindi maintindihan. Marami ako nababasa sa Facebook. Kaysan man ako manood, marami ako napapanood na tungkol doon. Mabaho daw yung pwesto niya, tapos di daw, wala daw lasa yung sabaw, tapos yung chicken daw, di naman daw masarap. Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, pag alam mong matured ka mag-isip, utak ka naman, nakapag-aral ka naman, pinag-aral ka ng magulang mo. Kapag alam mong di mo nagustuhan yung isang pagkain sa isang resto, anong gagawin mo? Hindi masamang magsalita sa mismong owner o may-ari ng pwesto o may-ari ng isang tindahan. Mas maganda nga yun eh. Bakit? Kung sakali mang kumain ka sa isang resto, tapos di mo nagustuhan yung pagkain, matabang, walang lasa, pwede mo sabihin sa mismong tindero o tindera na nandun para sila mismo magsasabi sa amo nila o sa may-ari na, "Boss, wala daw lasa yung pagkain natin, boss, matamang daw yung sabaw." Kung gagawin nyo yung ganung bagay, alam na nila kung ano yung pagkukulang nila, na dapat pang mas mag-improve pa sila sa niluluto nilang pagkain o hinahanda para sa mga customer nila. Mas maganda nga yung ganun, at least alam nila eh. Hindi yung katulad ngayon, Diwata Pares Overload. Kapwa natin Pilipino yan, nagnenegosyo lang. Wala naman siyang ibang hangad, kundi ang marami siyang matulungan mga mahihirap katulad natin, di ba mga Pinoy? Hindi yung kapwa Pilipino naghihilaan pababa. Huwag kayong mga tanga. Maging matured naman kayo. Alam niyo naman siguro ang Pares, pangmasang Pilipino, hindi pang mayaman. Kung maarte kang tao, kung saksakan ka ng arte sa mas maarte pa, huwag ka nang kumain dyan, huwag ka nang magpunta dyan, kasi hindi ka naman kailangan dyan eh. Ikaw na nanonood, puro ka lang nood sa videos ko, tapos di ka naman nagsusubscribe. Huwag ka na dito, hindi ka kailangan dito. Ang kailangan ko rito ay may mga puso. Yung malawak yung pangunawang kailangan ko sa YouTube channel ko. Kumakain na nga lang kayo kung ano-ano pang sinasabi nyo. Pangit nun, para sa akin yung mga gumagawa ng ganun, naninira kay Diwata Pares Overload. Ayun yung mga taong walang delikadesa, kasi yung mga walang utak. Kung maarte kang tao, hindi ka naman ganun kayaman o nagpipiling mayaman ka lang, okay lang naman magpiling mayaman ka, walang problema ron eh. Pero yung pangangalandakan mo sa social media, nagdadadakdak ka dyan. Marami akong vlogger na napapanood na gumagawa ng ganun eh. Sinisiraan yung negosyo ni Diwata Pares Overload. At least siya sa sarili niya, marami na siyang napatunayan sa buhay na kahit nag-iisa lang siya, na kahit walang taong sumusuporta sa kanya, pinuloy niya pa rin ang buhay niya, lumaban pa rin siya ng patas. Eh kayo, yung mga taong naninira sa Diwata Pares Overload na wala daw lasa, ang bantot daw ng pwesto, ang tabang daw ng sabaw, wala daw lasa yung pagkain. Siguro after 30 years o 20 years, hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo, naninira pa rin kayo. Pero samantalang si Diwata Pares Overload, andun na sa pinakatuktok, isang pinaka-bilyonaryong tao na pag dumating yung araw. Pero syempre, bilang isang tagahanga ni Diwata Pares Overload, na-inspire ako sa buhay niya kasi biruin mo, may negosyo lang naman yung tao, naghahanap buhay lang naman ng marangal, ang gusto lang naman niya matulungan yung mga taong mahihirap katulad natin. At nga matuwa tayo dun kasi ganda ng pangarap niya sa buhay niya eh. Hindi lang basta para sa sarili niya, kundi para sa mga Pilipinong gusto niya matulungan pa. Ang payo ko sa mga taong naninira kay Diwata Pares Overload, tandaan nyo to, ang Diyos hindi natutulog. Tandaan nyo yan. Ang taong hinihila pababa at tinuhudyukan at inaapi, mas lalo pang tinataas ng Diyos yan. Tandaan mo yan.
Nasa Bible yan. Tandaan yan guys. Si Diwata Pares Overload, itong mensahe ko para sa'yo. Sana makarating sa ito. Yung mga taong naninira sa negosyo mo, yung mga taong hindi gumagawa ng maganda sa'yo, o yung mga taong nambabash sa'yo, hayaan mo lang sila. Ipagpasa Diyos mo na lang na maging maganda pa rin ang kalusugan nila, maging maganda pa rin ang buhay nila. Kasi ang taong mapagkumbaba, mas tinataas pa ng Diyos eh. Maging kampante ka lang kung ano yung mga naririnig mo, hayaan mo na lang sila. Tularan mo Marcos administration. Sa ilang years at dekada na niyura ka ng pagkatao ng apelyido nila, wala ka narinig kahit isang salita sa kanila. Magpahanggang ngayon, wala ka naririnig. Tipong sobrang sakit na lahat ng pinagsasabi sa kanila. Siguro naman karamihan sa atin, kilala si Marcos Sr., di ba? Mula noon magpahanggang ngayon, mula nung nabubuhay pa yung tatay ni BBM na si Marcos Sr., wala kayong naririnig sa kanya. Magmula sa tatay, papunta sa anak. Biruin mo, niyura ka ng pagkatao ng apelyido nila. Ni isang salita, wala kang narinig, di ba? Nakaka-proud yung gano'n. Ibig sabihin, ngayon na presidente na yung anak, di ba nakita niya yung resulta? Ang tao mo pagkumbaba, mas tinataas pa ng Diyos. Di ba? So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood. Sana Diwata, tularan mo si BBM o yung Marcos administration. Wag mo na lang silang patulan, hayaan mo na lang sila. Sana naman yung mga gumagawa ng pambabash o paninira kay Diwata Pares Overload, sana buhay pa kayo after 100 years. Sana mas gumanda pa ang buhay nyo. Sana mas gumanda pa ang mga kalusugan ng pamilya nyo at mga anak nyo. Sana mas lalo pang gumanda ang mga buhay nyo, lalo na yung mga kalusugan nyo. Ayun lang, maraming salamat. Subscribe ka naman sa channel natin, huwag kang puro nood. Click mo na rin yung notification bell para updated ka. So may bago tayong latest uploads.